Panyera, ko sa man to taase kon ese magagalamiton ta aregla to na dituyo bag. Anda ba to man camping? Panyera, ta prepare ko na dimyo go bag. Importante especialmente na ora del emerhensya, por ejemplo ya lang si Ayman Baha, kabar nesesita kita evakwa. Tupaw to panyera, pero kosa ba debe elaman deste? Importante kita kontene dito yung go bag mga essential items como el agua y ready to eat comida, preferable bastante para na 3 dia. No tamen olvida con el first aid kits, personal hygiene items como con el toothbrush, toothpaste y otros pa mga sanitary supplies. Asigura que tiene tamen tu flashlight, candela, lighter o posporo, whistle o pito, portable radio y extra batteries. Siyempre, no olvida ko na dituyo mga importante dokumento. Asigura que hindi este ay muha adentro del dituyo bag. Prepara tamen ko na dituyo raincoat y botas. Pero panyera, pwede ba tamin yung include sleeping bags, imanta, pati tamin mga kamisa? Si, basta asigura lang tu que hindi gayod bien pesaw dituyo bag. Para libyano lang si ay kargaya tu. Sige, preparaya tamin nyo con el dimio go bag. Kay mas bueno kel kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra ay asusta kita, liga na ora kay palta di aton preparasyon. Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Isang pinagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin sa bawat pamilya, bawat biyahero o nasa kalsada na ngayon. At bawat nakatutok ngayon dito sa ating hardin ng panalangin. Ako po ang inyong lingkod,
At kasamang muli sa pananalangin ngayong umaga, Pastor Eman Aquino, bumabati po sa inyo ng isang umagang punong-puno ng kagalakan at pag-asa. Muli po, welcome sa ating pang-araw-araw na pagsasama-sama dito sa pananalangin at maikling pagbubulay ng salita ng Diyos. Alam nyo, bawat pagkakataon na idinidilat natin ang ating mga mata sa umaga, paalala yan ng Panginoon na hindi pa siya tapos sa buhay mo. Di ba? May magandang layunin pa siya para sa iyo ngayong araw. Kaya bago po tayo magsimula, sabay-sabay po nating bitawan ang ating paboritong paalala. Laging tandaan, every gising is a blessing. Ngayong araw mga ka-HNP, nasa day 26 na tayo ng ating devotional series. At yung pinagtutuunan natin ng pansin ay pagsasaayos ng ating mga karakter. Ang ating paksa ngayong umaga, huwag kang magtago, magningning ka ngayon. Huwag kang magtago, magningning ka ngayon. Sabihin natin yan sa ating sarili o sa mga kasama natin ngayong umaga na nakikinig. Ang ating pagbabatayang mga talata sa Biblia ay mula sa Mateo Kapitulo 5, 14 hanggang 16. Ang sabi rito, kayo ang liwanag ng mundo. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala ring nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan, kundi sa talagang lagayan nito upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa ganitong paraan, dapat magliwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin nila ang inyong Ama na nasa langit. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Yung binasa po natin na bahagi po ng Sermon on the Mount na tinatawag po, nang ipahayag ni Jesus ito, ang mga nakikinig po sa kanya ay mga karaniwang tao lamang, no? Mga mangingisda, magsasaka, at yung mga taong madalas na hindi pinapansin, no, sa lipunan. Mga taong mahihirap, maliliit na mga tao, naranasan nila ang dilim ng kahirapan, no? At siyempre, yung bigat ng pamumuno ng imperyo ng Roma. Sa panahong iyon,
Ang asin ay napakahalaga kasi hindi lang ito ginagamit sa pagpapasarap ng pagkain, 'no. Noon pa man ginagamit talaga ang asin para medyo magkaroon ng lasa yung pagkain. Pero hindi lang siya pagpapasarap ng pagkain. Ito yung kanilang pangunahing preservative, 'no, para hindi po mabulok ang karne. Dahil wala pa namang refrigerator noon, 'di ba? So, ginagamit nila ang asin. Ang ilaw naman na gawa sa maliliit na clay lamps na may langis, ang tanging nagtataboy po ng dilim sa mga bahay. So, 'yun po yung ginagamit na liwanag, 'no? Nang sabihin po ni Jesus na kayo ang asin at liwanag, ibig sabihin po nito itinataas niya ang halaga ng kanyang mga tagasunod kasi siyempre may pakiramdam din naman na dahil nahihirapan o mahirap lamang sila, alam niyo naman yung pakiramdam ng gano'n para bang wala silang halaga sa lipunan. So dito, ang sinasabi talaga ng Panginoon, may halaga kayo at itinataas pa ni Jesus ang halaga nila, ano. Hindi niya sinabi na magsumikap kayong maging asin at liwanag, 'no. Hindi po sinabi ni Jesus ng gano'n. Sinabi niya, kayo ang asin at liwanag. Ibig sabihin, identity mo na ito kay Kristo. Dahil kay Jesus, ikaw ay naging asin ngayon at liwanag, 'no. At sa panahong 'yon talagang napakahalaga ng mga, pangungusap na 'yan. At tingin ko nga kahit nasa panahon natin ngayon, ma-appreciate natin ito kahit ano nga po ba talaga ang ibig sabihin nito para sa ating mga ka-HNP ngayon? Kung ikaw ay nakikinig. Well, number one, ang asin at liwanag po ay may layunin sa labas ng lalagyan, 'no. 'Yun yung ipinapakita ng Panginoon. Ang asin kapag nananatili 'yan sa, well, asinan na tinatawag, wala pang pakinabang 'yan, ano. Ang ilaw din kapag tinakpan ng palayok, kung nung panahong yon, talagang walang nasisindihan. So ang mensahe ng ating Panginoon ngayon sa atin, hindi tayo tinawag para magtago lamang sa loob ng simbahan. Tinawag niya tayo para magbigay ng lasa at liwanag sa ating komunidad. Kaya napakahalagang maintindihan natin yung layunin sa labas ng, lalagyan ng asin at liwanag. Number two, ang asin ay nakikipaghalubilo at ang liwanag ay pumapasok sa dilim, 'no. So mahalagang maintindihan natin para magkaroon ng epekto ang asin, kailangan itong maihalo sa pagkain. Para magkaroon naman ng silbi ang ilaw, kailangan itong magliwanag sa madilim na lugar. So, bilang mga mananampalataya ni Kristo, hindi tayo dapat maging hiwalay o maging so holy na ayaw na nating makihalubilo sa iba, ano? Halimbawa, sa workplace mo ngayon, saan ka man naroon ngayon, o saan ka nagtatrabaho, inilagay ka ng Diyos diyan, 'no, para maging asin at liwanag ng iyong mga kasamahan. Sa palengke kung ikaw ay nagtitinda ng mga paninda mo o kaya ay namimili ka, 'no, sa bawat taong nakakausap mo diyan, hindi yan aksidente, nilagay ka ng Diyos sa lugar na yan. Sa TODA, 'no, mga Drivers Association, ang dami niyan, tricycle, jeepney, nandiyan kayo kasi inilagay ka ng Diyos diyan, 'no, at, well, sa barangay kung saan ka nakatira, yan malinaw yan, 'di aksidente yan. O kaya maging ngayon sa social media na tayo ngayon ay halos lahat, 80%, 'no, ng mga Pilipino ay may kanya-kanyang account, 'no, sa iba't ibang platform ng social media. Diyan ka inilagay ng Diyos para maging halimbawa. So, mahalagang maintindihan mo na ang asin ay nakikipaghalubilo, ang liwanag ay pumapasok sa dilim. Pangatlo, ang layunin po ng liwanag ay hindi para ituro ang sarili nito, kundi para ituro ang Diyos. Sinasabi po sa talata, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at
purihin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ang totoong liwanag, hindi po naghahanap ng sariling papuri o palakpak. Ang layunin po natin ay maglingkod ng sa gayon, kapag nakita ng iba ang kabutihan mo, ang Diyos ang makatatanggap ng parangal. Naalala ko po tuloy ang isang kwento sa isang maliit na barangay lang sa probinsya na napakadilim ng kalye tuwing gabi. Madalas doon yung aksidente at nakakatakot, lakaran man lang yung kalsada. Ngayon, may isang delivery rider roon na nagngangalang Juan. Simple lang si Juan, walang malaking kayamanan, pero tuwing linggo ay tapat naman siyang sumasamba at nag-aaral ng salita ng Diyos. Isang araw, imbis na magreklamo sa barangay o sa barangay hall nila tungkol sa madilim na kalsada, gumawa ng paraan si Juan. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho niya, nag-iipon siya ng mga lumang bote at gumagawa ng maliliit na lamparang gawa sa langis. Inilagay niya yung mga ito sa harap ng kanyang bakod at sa tapat ng madilim na kanto, gabi-gabi, bago siya matulog, sinisindihan niya ang mga ito. Nang tanungin siya ng kanyang mga kapitbahay, Juan, bakit mo ginagawa yan? Hindi mo naman trabaho yan, trabaho ng barangay yan, trabaho ng gobyerno yan, at gumagastos ka pa sa langis. Ngumiti lang si Juan at sinabi, hindi ko kayang lagyan ng ilaw ang buong kalsada, pero kayang pawiin ng maliit na ilaw na ito ang dilim sa harap ng bahay ko para hindi matapilok ang mga dumadaan. Well, dahil sa ginawa ni Juan, na-inspire ang mga kapitbahay niya. Isa-isa silang naglagay rin ng ilaw sa kani-kanilang tapat. Pagkaraan ng ilang buwan, ang dating pinakamadilim na kalye ay naging pinakamaliwanag na bahagi ng barangay. Mga ka-HNP, ganyan po ang epekto ng pagiging asin at liwanag. Hindi mo naman kailangang maging milyonaryo o maging sikat na tao para makapagbago tayo ng ating lipunan. Ang kailangan lang ay ang pagiging tapat kung saan ka inilagay ng Diyos. Mahalaga po yun. Maging tapat kung saan ka inilagay ng Diyos. Kaya ngayong araw, well, pwedeng huminto tayo sandali at magtanong tayo sa ating sarili, nasaan ang liwanag ko? Paano ka magiging asin at liwanag ngayong araw? Well, pwedeng sa iyong pamilya, number one, maging mahinahon ka na. No? Relax ka lang pag may problema, may chismis o may away, ikaw nawa ang maging tagapamagitan o kahit papano mapapahinto ang ingay, ang chismis o awayan. Ikaw yung magdala ng kapayapaan at yung lasa ng pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon. Ikalawa, sa iyong trabaho o negosyo, maging tapat ka at magtrabaho ka ng may integridad. Huwag kang makisabay doon sa mga maling kalakaran. Number 3, sa iyong komunidad, maging unang tumulong sa mga nangangailangan nang walang hinihinging kapalit. Huwag mong itago ang pananampalataya mo sa loob lang ng 4 na sulok ng simbahan tuwing linggo. Isabuhay mo, ipamuhay mo ang iyong napapakinggan, natututunang mga salita ng Diyos mula Lunes hanggang Sabado at hanggang Linggo na muling magkakasama ay papurihan natin at sambahin ang ating Diyos sa kanyang mga ginagawa o gagawin pa sa ating mga buhay. Ako pong muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala dito po sa Hardin ng Panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo, ako'y ginamit
Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Yan mga ka-HNP, napakabilis talaga ng oras kapag nagkakatipon po tayo sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pag-suporta rin dito sa ating programa. Kung kayo nakikinig sa live stream natin sa FB, pwede nyo pong i-share sa inyong mga friends ang ating live stream. At bago po tayo maghiwalay ngayong umaga, samahan niyo po ako sa isang sandali lamang ng pananalangin, lalo na po para sa ating mahal na bansang Pilipinas. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong mga salita ngayong umaga. Salamat po sa paalala na kami ay inyong tinawag upang maging asin at liwanag sa mundong ito. Idinadalangin po namin sa inyo ang aming mahal na bansang Pilipinas. Inilalapit namin ang mga pinuno sa aming pamahalaan. Naway bigyan niyo po sila ng karunungan, katapatan sa paglilingkod, at takot sa iyo, O Diyos, upang mamuno ng may katuwiran ng bawat isa. Ipinapanalangin din po namin ang bawat pamilyang Pilipino, lalo na po ang mga nasa gitna ng kahirapan, kadiliman ng pagsubok sa buhay, lalo na ngayon yung mga apektado ng masamang panahon sa Luzon. Marami ang
nahihirapan dahil sa matinding pagbaha sa kanilang mga lugar. Una sa lahat, hinihingi naming patuloy mo silang ingatan, Panginoon. At sa mga nahihirapan ngayon sa ganitong sitwasyon, dalangin po naming makatagpo ka po nila ang tulong na kailangan nila ay maihatid. At Lord, sa lahat ng ito ay inaasahang ikaw, ang Diyos, na patuloy pong makikilala ng bawat isa. Mahabagin kang Diyos sa ganito mga sitwasyon na kami ay humaharap. Maaasahan pa rin po namin kayo. Nananatili kayong tapat at nawa po ay magbigay daan pa rin ito upang magkaroon ng personal na relasyon sa iyo ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, dalangin naming patuloy mong tutulungan ang bawat isang mga pamilya. Pinapanalangin po namin ang bawat ka-HNP na nakikinig ngayon, ang mga OFWs namin, ang mga teachers, ang mga ordinaryong manggagawa lamang, mga namumuno. Nawa po ay magsilbi kaming liwanag sa kanilang kinalalagyan po namin. Wasakin mo po ang kadiliman ng korupsyon, ng inggit, at ng pagkakabahabahagi sa aming bansa. Huwag niyo pong hayaang ito ay magtatagumpay, Panginoon, sa panahong ito ng aming buhay. Nawa po ay magningning ang liwanag ni Kristo sa bawat sulok ng Pilipinas, upang sa bandang huli ang iyong pangalan lamang ang maparangalan po at mapapurihan. Pagpalain niyo po ang bawat isang aming mga kasama ngayon na nakikinig, sa bawat isang kahilingan po nila. Katagpuin niyo po sila, Panginoon, nangangailangan ng lakas, nangangailangan ng kapayapaan, kagalakan sa kanilang mga puso, kagalingan sa kanilang mga karamdaman, at pag-iingat mo sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Ikaw ang Diyos na amin pong nilalapitan, at nawa po ay tanggapin nila ang mga kahilingang ito, Panginoon. Para sa iyong karangalan, ito ang aming samot panalangin sa dakilang pangalan lamang ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay
Ano ang kailangang gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus? Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours